Tama ka dyan, Caesar. Subalit, hindi pa nagtatapos. Linda, ay isa na ba? Maaari mo bang basahin ang dokumentong ito, Caesar? Nais ni Tributus na pagtunang pansin sa kanyang piling kung may pagkakataon pa rin lang. O makabagong Caesar, nais mo unahin mong basahin ang aking hiling, pagkat alam ko personal na mahalaga ito sa'yo. Anumang may kaugnayan sa akin ay siya kong iuhuli. Huwag mo na kami paghintayin, Caesar. Basahin mo na ang aming hiling. Nasisiraan ba ng bait ang lalaking ito? Lumayas ka rin din. Huwag mong ipenisyon ang iyong hiling sa lansangan. Magtungo ka sa Kapitol. Naway maging matakubay ang mga balaking ngayong araw na ito. Anong balakid, Mobilius? Magbabayan na nawa. Naasahan nila na magiging matagumpay ang ating balakid. Ngunit ako na ba na ito'y natuklasan na? Tignan mo kung paano niyang lapitan si Caesar. Magmasid kang maigit. Tignan mo kung paano niyang lapitan si Caesar. Magmasid kang maigit. Magmadali ka, Kaska. Kailangan hindi mabulilyaso ang ating balak. Brutus, ano ang ating gagawin? Kung matuklasan nila ang ating balak, sino man sa aming dalawa ni Caesar ay titimbuang sa bulwagang ito, sapagkat ako mismo ang kikitil sa aking buhay. Huminahon ka, Cassius. Hindi sinisiwalat ni Publius Lena ang ating mga balak. Pagkatignan mo siya'y nakangiti at walang mababanaag na galit o ano paman sa mukha ni Caesar. Nasaan na si Metalo Simber? Kailangang magmadali siya na ipakita ang kanyang petasyon kay Caesar. Siya'y nakahanda na. Lumapit kayo sa kanya at siya'y suportahan. Kaska, ikaw dapat ang unang magtaas ng iyong kamay. Bahay nakahanda na. Ano ang mga isyong kinakailangan ituwid ng inyong lingkod at ng Senado? Kataas-taasan at dakilang Caesar, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang inyong abang lingkod na si tao. Ngunit ang iyong kaharap ay isang matatag na tao na katulad ng bituin sa ilaga. Walang katulad sa kalangitan, bagamat maraming kumikinang sa kalangitan. Dahil may isang natatanging sa lahat, gayon din sa ating mundong ginagalawan. Maraming kalalakiang maaaring manuno dahil sa kanilang kisig, tapang at talino. Subalit, may isa akong natatanging nalalaman na di maatake ni matitinag at ako lang ang may kakayanan ng gayon. Naninindigan akong dapat maglaho si Cimber at pangangatuan ko ang aking desisyon. Oh, Caesar, Dakilang Caesar. Malis ka na! Hindi mo ba naiintindihan na kahit palumod si Brutus, di yun mababago ang aking desisyon? ikaw, Brutus! Kalayaan! Kasarinlan! Patay na ang pangapi! Magmadali kayo at ibalita ang pangyayaring to sa mga lansangan. Magtungo ang iba sa plataforma at isigaw, kalayaan, kasarinlan, demokrasya! Huminahon kayo mga tao at mga senador. Manatili kayo at huwag magkalipasan ng takbo.
Napagbayaran ng ambisyon ang pagkakautang nito. Brutus, magtungo ka sa pulpito. Maging ikaw, Cassius, ay magtungo din. Nasaan si Publius? Nandito siya, pero tila nalilito siya sa rebelyong naganap. Huwag na huwag kayong maghiwalay, lalo na't maaaring dumating ang mga tagasunod ni Caesar. Kuminahon ka! Huwag ba yan sabihin? Magsaya ka, Publius. Wala kaming intensyon na saktan ka o sino pa mang Romano. Yan ang sabihin mo. Umalis ka na, Publius. Kung hindi, baka ikaw ay masaktan sa dagsa ng mga taong lalapit sa amin. Lalo na sa edad mo. Kung saan si Anthony? Dali-dali siyang pumunta sa kanyang bahay na gimbal. Maging mga kalalakihan, mga ina, mga bata ay nagimbal din. Sila'y nangagsiyak at nagpulasan ng takbo na animoy katapusan na ng mundo. Bakit ang tao na nag-aalis ng 20 taon sa buhay ay hinarap ng malaking takot sa buhat ng kamatayan? Kaibigan. Kaibigan. Kung biyaya kong gayon sa pagkamatay, tayo ay mga kaibigan ni Caesar na pinaikli ng takot niya sa kamatayan. Yuko, mga Romano, yuko! At hugasan natin ang ating kamay ng dugo ni Caesar hanggang sa ating mga siko. Pahirag din natin ng dugo ni Caesar ang ating mga espada. Kapag dakay tayo'y lumakad sa pamilihan, sabay nating iwas-iwas ang ating mga espada, sabay sigaw sa mga katagang, kalayaan, kapayapaan, at karapatan. Kung gayon, yumukod tayo at maghugas. Ilang taon mula ngayon, ang pangyayaring ito ay muling magaganap. Sa bansang ang mga wikanta ay di pa batid sa kanta. Kapalaran, mga batid namin ang iyong plano para sa bawat isa. Batid namin kami mamamatay. Ngunit ang pinagtutuunan lang namin ang pansin ay ang kasalukuyan. Ano? Tayo ay lalabas at haharap sa mga tao. Tama. Lalabas tayo. Susunod tayo. Lalabas tayo at magbibigay ng may pagpapakumbaba at higit at lubos na tapang. Kataibigan, di yata may paparating. Ikaw bang kaibigan ni Mark Antony? Opo, ako'y kanyang utusan. Ako yung umuyukot sa inyong harapan, Brutus, sapagkat iyon ang turo ng Panginoon. Ako'y sinabihan din niya na banggitin ang mga katagang ito. Si Brutus ay dakila, mautak, makisig at matapat. Si Caesar ay malakas, matapang, maharlika at mapagmahal. Mahal ko si Brutus at pinararangalan ko siya. Maging si Caesar ay pinararangalan ko rin. Maging kung ipapangako ni Brutus na mabibigyan ng matuwid na paliwanag ang aking amo kung bakit kailangan mamatay ni Caesar, ay di na niya bibigyan ng pagpapahalaga isang tao pumalang. Maging si Brutus ay di rin niya bibigyan ng pagpapahalaga. Subalit tatalima si Antony ng matapat sa mga gawain ng maharlika sa Brutus, nang hindi pa nasusubukang pamahalan nito. Ito ang tinura ng aking Panginoong si Antony. Ang iyong amo ay isang matalino at matapang na Romano. Hindi ganun kilala ang pagkakilala ko sa kanya.
Ngunit ipabatid mo ito sa kanya na kung pipiliin niya magtungo dito, ay makasisiguro siyang may katanggap-tanggap na paliwanag mula sa amin. At makakauwi siya ng ligtas. Makakarating sa kanya ang inyong mensahe. Alam kong ako'y mamamatay. Mababatid namin kami mamamatay. Ngunit ang pinagtutuunan lang namin ang pansinayang kasalukuyan. Alam, dito na pala si Mark Anthony. Maligayang pagdating, Mark Anthony. O dakilang Caesar, bakit ikay nakahandusay? Ito ba ang katumbas ng iyong pagpupunyagi at pananagumpay sa iyong mga pinangunahang labanan? Paalam, Caesar. Hindi ko alam, mga Magino, kung ano ang inyong mga plano. Kung sino ang nasa likod ng pangyaring ito. Sino nga ba ang may kagagawa nito? Kung ako ang tatanungin, wala nang maganda pang panahon kundi ngayong kamatayan ni Caesar. Maging alinmang espada, kundi ang manggamit nyo sa pagpaslang sa dakilang dugo sa ating mundo. Nakikiusap ako. Kung kayo ay may galit sa akin ngayong namantsahan ng mga kamay nyo ng dugo ni Caesar, gawin na ninyo ang inyong nais. Walang lugar ang magbibigay sa akin ng katahimikan, kundi sa tabi ni Caesar, na kayo ang salarin, mga dakilang tao ng ating panahon. Oo, Anthony, huwag kang magmakaawa na ikay aming papatayin. Alam kong may sula kaming hayop na walang awa dahil sa pangyayaring ito. Ngunit subalit ang pinagtutuunan mo lang ng pansin ay ang pagkamatay ni Caesar na nakandusa ngayon sa iyong harapan. Pinagtutuunan mo lang ng pansin ang duguan naming kamay. Mas nangingibabaw ang awa namin sa Roma kaysa kay Caesar. At kung pipiliin mong maging kapanalig namin, buong puso ka namin tatanggapin bilang kapanalig at kapatid. Mark Anthony, Hindi ko pinagdududahan ang iyong talino, ni ang iyong katinoan. Bilang tanda ng aking pakikipagkaibigan, niabot ko ang aking kamay. Una sa iyo, Marcus Brutus, tanggapin mo ang aking kamay. Pati sa iyo, Caius Cassius, ang aking pakikipagkamay. Pati sa iyo, Decius, tanggapin mo ang aking kamay. At pati na rin sa iyo, Metellus, Sina, at matapang na Casca. Bagamat aking hinuli, ay hindi nangangahulugang di ka malapit sa akin. At sa iyo, ang aking pakikipag-isa, Ginoong Trebonius. Huwag niyo sana akong isipang sip-sip at duwag. Dahil ako'y kaibigan ni Caesar, at yan ang totoo. Kung ang kaluluwa mo'y nakatingin sa amin ngayon, di kaya't ikay nagluluksa na ako, ang kaibigan mo, ay nakikipagkamay sa mga pumaslang sa iyo. Kung ako sa iyo, higit na mainam na makipagkasundo sa iyong mga kaaway. Patawad, O Julius. O sa indigdigan, ikay naging gubat ng matapang na pusong ito na parang isang usa ay tinugis ng mga prinsipe. Mark Anthony, Patawad, Caius Cassius. Pati kahit mga kalaban ni Caesar ay sasabitin din ng ano. Kahit ito'y makatwiran lamang. di ko may tatanggi kung ganun na lang ang iyong paghanga kay Caesar. Ngunit, ano bang gusto mong pakikipagsundo ang mamagitan sa atin? Kung tayo ba ay magiging kaibigan o magkaaway? Ang aking pakikipagkamay ay tanda na ako'y kaisali nyo. Kayo'y mga kaibigan ko. Sana nga lang matanggap ko sa aking sarili na mapanganib na tao si Caesar. Kaya ninyo nagawa ito. Kung mali ang aming ginawang pagpapakita ng makahayop na palabas, naway ang paliwanag namin ay pumanatag sa iyong kalooban. Yun lamang ang nais ko. Hinihiling ko lamang na aking dadalhin
ang bangkay ni Caesar sa plaza at magsalita tungkol sa kanya. Maaari mo yung gawin, Mark Anthony. Masusunod kung iyan ang inyong nais. Maaari ba kitang makausap? Huwag mo hayaang magsalita si Mark Anthony sa lamay ni Caesar. Pag ginawa niya yon, maraming sisimpatya sa kanya. Ipagpaumanhin mo. Ako muna ang magsasalita sa pulpito upang ipaliwanag ang dahilan ng pagkamatay ni Caesar. Lahat ng babanggitin ni Mark Anthony ay dapat may pasangbunis sa atin. Sa madaling salita, lahat ng babanggitin ni Mark Anthony ay magiging pabor sa atin. Hindi ko nga alam kung gano'n nga mangyayari. Pero hindi ko gusto ang balak niya. Mark Anthony, maaari mo nang kunin ang bangkay ni Caesar. Inaasahan ko na sa lamay ni Caesar ay ang iyong talumpati ay dapat hawang magagandang bagay lamang tungkol kay Caesar. Lahat ng ito ay dapat may pasanggunin sa amin. Kung hindi ito masusunod, ay mapapayagan kaming huwag kang payagan at magsalita lamang pagkatapos ng aking talumpati tungkol kay Caesar. Masusunod kung iyan ang inyong nais. Nais ko lamang na magbigay ng huling pagpupugay sa namayapa. Sundan niyo ako. Patawad o lumuluhang piraso ng mundo. Sa iyong mga sugat, nakikita ko na ang hinaharap. Magkakaroon ng digmaang sibil na babagabag sa buong Italia. At maulit-ulit ang pagdanak ng dugo at pagkawasak. Hindi ang makikita sa mga mukha ng mga ina habang sinasaksihan ang pagkamatay ng kanilang mga anak. Dahil sa sunod-sunod na patayan na magaganap. At patuloy nagagala ang multo mo upang magiganti. Sa kasukdulan nito ay papailan lang ang mga aso ng bigmaan at hahayaang tumatay sa mga tao. At mangingibabaw ang nagsusumamong amoy ng mga dapat may libig. Ikaw ba ang tagapaglingkod ni Octavius? Sinulatan siya ni Caesar, kaya nandito siya sa Roma ngayon. Oh, Caesar. Alam kong ikay nagdadalamagi. Tumangis ka kung yun ang iyong nais. Nasa kampo po siya ngayon. May 21 ang layo sa Roma. Umalis ka na at sabihin ang naganap dito. Magmadali ka para wag mo na siyang babalik dito hanggat hindi ko pa nadadala ang bangkay niya sa plaza. Ngunit bago ko umalis, maaari mo ba akong tulungan na buhatin siya papunta sa plaza? Oh, Caesar! Sino ang gumawa sa'yo nito? Bakit nila ginawa sa'yo to? Sa pagkakaalam ko, isa kang napakabuting tao. Kung sana nakilala mo lang ako, hindi ka magkakaganito. Hindi ko man nasabi, pero may pagmamahal ako para sa'yo.
is holding me, keeping life alive. I wander lost in yesterday, wanting to fly, but scared to try. But if someone like you found someone like me, then suddenly my heart would take wing, and I'd feel so alive if someone like you found me. So many secrets I've